Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1361. Pagbabago ng dugo. Ang malinaw na tubig ng pond ay naging dugo pula kasunod ng pagbuhos ng ilaw ng dugo. Sa huli, isang makapal na alon ng amoy ng dugo ang naanod. Isang sobrang nakakatakot na enerhiya ay dahan-dahan ding nabuo. Si Xiaoyan, na nakatayo sa tabi ng tubig ng pond, ay nakadama ng nakakatakot na lakas sa loob. Hindi lamang siya nakaramdam ng anumang discomfort, ngunit ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na umikot sa sandaling ito. Tila nakaramdam siya ng matinding pagnanasa mula rito. Ito ang bloodline strength ng Shao Clan. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Ang ganitong uri ng lakas ay dapat na umalis sa angkan ng Xiao. Hindi inaasahan na naramdaman pa rin niya ito sa sandaling ito. Xiaoyan, pumasok sa blood pool at manahin ang huling bloodline strength ng Shao Clan. Napangiti si Xiao Zuan sa pool, na naging maputi na ang buhok. Ang kanyang kasalukuyang boses ay naging sobrang paos at matanda na. Gayunpaman, ang matanda na pakiramdam na ito ay malabong naglalaman ng mahinang pag-asa. Ang Shao Clan ay hindi ganap na walang pag-asa. Ang miyembrong ito ng nakababatang henerasyon ng Shao Clan ay maaaring hindi may kumpara sa kanya noon kung tungkol sa mga tagumpay, ngunit sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya na ang mga hamon na hindi niya nalampasan ay maaaring tapusin ng kanyang inapo mula sa nakababatang henerasyon. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin habang pinag-aaralan ang matandang hitsura ni Xiao Zuan. Alam niyang hindi pa ngayon ang oras para makaramdam ng emosyon. Ginamit ni Xiao Zuan ang ganoong pamamaraan upang hintayin siya, na ginawa ang kanyang sarili sa isang bagay na hindi tao o multo. Ang gusto lang niya ay maipasa ang huling bloodline ng Shao Clan. Ang bagay na kailangang gawin ngayon ni Xiaoyan ay huwag itong tanggihan. Sa halip, kailangan niyang tanggapin ito at talagang gawin ang kanyang makakaya dahil siya lamang ang pag-asa para sa tinanggihang angkan na ito. Senior Brother Xiaoyan, mag-ingat ka. Ikaniling lang ni Xiaoyan ang kanyang ulo nang marinig niya ang malambot na boses ni Zun Er. Pagkatapos nito, tumigil na siya sa pag-aalinlangan. Humakbang siya at pumasok sa blood pool. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng pool ng dugo. Sa sandaling pumasok si Xiaoyan sa blood pool, nagsimulang mag-iba-iba ang dugo sa kanyang katawan. Maraming umaagos na mga hibla ng enerhiya ng dugo ang marahas na tumusok sa kanyang katawan na parang maraming karayom. Sa wakas ay umungol sila sa kanyang mga pores sa sobrang barbaric na paraan at ligaw na sinunog sa kanyang katawan. His. Ang biglaang matinding pananakit ay naging sanhi ng pagkaputla kaagad ng ekspresyon ni Xiaoyan. Isang subo ng malamig na hangin ang hindi kusang nalalanghap. Maaaring medyo masakit sa simula. Ang lakas ng bloodline ay dapat munang maghugas ng ordinaryong dugo sa loob ng iyong katawan. Saka lang nito may buhos ang dugo na may lakas ng bloodline sa iyo. Ito ang unang hakbang ng mana, pagpapalit ng dugo. Nagsalita si Xiao Zuan sa gilid nang makita niyang mabilis na namutla ang mukha ni Xiaoyan. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit na tiniis ang sakit na napunit. Nararamdaman niya na ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nawawala sa ilalim ng matinding sakit na ito. Mabilis na kumalat ang sobrang kahinaan ni Sum, dahilan upang kusang bumaba ng bahagya ang kanyang mga talukap. Hindi ka maaaring mawalan ng malay. Kung hindi, ang dugo ay hindi mahuhugasan ng maayos, at hindi posible na ilabas ang lakas ng bloodline hanggang sa limitasyon nito. Ang lahat ng lakas ng bloodline sa loob ng mga miyembro ng Shao Clan ay ganap na nawala. Sa makatuwid, imposibleng gumamit ng malumanay na mga diskarte upang maisaaktibo ito tulad ng ibang mga angkan. Magagamit lamang natin ang pinakasobrang paraan. Mahigpit na napasigaw si Xiao Zuan nang makita niyang unti-unting bumababa ang mga talukap ng mata ni Xiaoyan. Nanginig si Xiaoyan nang marinig niya ang mahigpit na sigaw ni Xiao Zuan. Nagmamadali niyang itinoon ang kanyang isip at mapait na tiniis ang matinding sakit at ang kanyang labis na panghihina na kalagayan. Si Zun Er, na nasa tabi ng blood pool, ay hindi sinasadyang kinuyam ang kanyang mga kamay nang makita niya ang pait ni Xiaoyan. Nakaramdam ng kaunting kirot ang puso niya.
Maaari lamang tayong gumamit ng mga pambihirang pamamaraan dahil sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Napabuntong hininga si Xiao Zuan. Pagkatapos nito, umupo siya sa tabi ng pool ng dugo. Ang oras na kinakailangan upang magpalot ng dugo ay medyo mahaba. Sa madaling salita, ang sakit na kailangang tiisin ni Xiaoyan ay magtatagal ng mahabang panahon. Mabilis na dumaloy ang oras sa tahimik na malaking bulwagan at lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Si Xiaoyan ay nakababad sa blood pool nitong 10 araw. Kasunod ng pag-alis ng kanyang dugo, ang kasalukuyang Xiaoyan ay naging napakapayat at mahinang balangkas. Napakaputol ng ekspresyon niya na nakakatakot. Kung ang isang mahinang hininga ay hindi pa rin umiiral sa kanyang mga butas ng ilong, walang sino man ang magtatrottle sa kanya na parang siya ay buhay. Nakita ni Zun ang mga pagbabago kay Xiaoyan sa loob ng 10 araw na ito mula sa tabi ng blood pool. Parang pinuputol ng talam ang puso niya. Ang puso ng sinuman ay makakaramdam ng kakilakilabot pagkatapos na panoorin ang minamahal na nagiging isang kalansay ng paisa-isa gamit ang sariling mga mata. Mas kalmado si Xiao Zuan habang pinapanood ang mga pagbabago ni Xiaoyan, ngunit medyo nag-aalala pa rin ang kanyang puso. Ang pagpapalit ng dugo ay nagtataglay ng ilang likas na panganib dahil ang taong nagpapalit ng dugo ay nasa pinakamahina. Kung ang lakas ng pag-iisip ng isang tao ay hindi malakas, ang isa ay bababa sa isang mapanganib na estado. Kung ang huling hiningang iyon ay malalamon, ang taong iyon ay talagang magiging patay na tao mula sa kanyang huling hininga. Boom! Habang naghihintay silang dalawa na may masalimuot na emosyon, ang kalmadong pool ng dugo ay biglang nagbuga ng bahagyang tunog pagkatapos ng 20 araw. Maraming madugong bula ang lumabas sa pool ng dugo at nagkawatak-watek. Kasabay nito, nabuo ang isang kulay dugong pag-ikot. Si Xiaoyan, na napakapayat na halos hindi siya naiiba sa isang balangkas, ay nasa gitna ng pag-ikot na ito. Nagtagumpay ang pagpapalit ng dugo. Kapag ang dugong nagtataglay ng bloodline strength ay bumuhos sa katawan ni Xiaoyan, si Xiaoyan ay makakamit ang huling bloodline strength ng Xiao Clan. Mukhang naibsan si Xiao Zuan sa isang malaking pasanin. Nakahinga siya ng maluwag matapos masaksihan ang mga pagbabago. Ang magkabilang kamay niya ay nakabuo ng selyo, at isang kulay dugong liwanag ang bumaril sa blood pool. Fizz! Fizz! Ang pool ng dugo ay lumitaw na nagsimulang kumulo nang ang ilaw ng dugo na ito ay tumama dito. Patuloy na tumaas ang mga bula ng dugo. Kasabay nito, ang mga bakas ng isang misteryosong dagwang likido ay nahiwalay. Sa wakas, inakyat nila ang katawan ni Xiaoyan, sinundan ang kanyang mga butas at nagpatuloy sa pagbuhos. Kasunod ng pagbuhos ng dugo na napuno ng misteryosong enerhiya, ang sobrang maputlang balat ni Xiaoyan ay unti-unting nagpakita ng makinis na pamumula. Ang kanyang tuyong balat ay unti-unting gumaling. Habang unti-unting bumubuti ang sitwasyon, nakahinga ng maluwag si Zun. Siya ay mahinang nagtanong. Elder Xiao Zuan, mayroon pa bang kaunting enerhiya na nabuklod mo noon sa blood pool? Kung ang enerhiyang ito ay ganap na naabsorb ni Senior Brother Xiaoyan, ang kanyang lakas ay biglang tataas, tama ba? Oo. Tumanggaw si Xiao Zuan. Sumulyap siya kay Zun at ngumiti habang sinabi. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ang pagtaas ng lakas na ito na umaasa sa mga panlabas na puwersa ay maaaring magdulot ng malaking hadlang sa pag-advance sa klase ng Daosheng kung hindi sila makontrol ng maayos. Gayunpaman, dapat alam na ito ni Xiaoyan. Sa makatuwid, pipiliin niya ang pinakamakatuwirang paraan. Maniwala sa kanya. Tahimik na tumanggaw si Zun. Medyo nag-aalala nga ang puso niya. Ang lakas na iniwan ni Xiao Zuan ay magiging napakahusay. Ang enerhiya ay magiging sapat upang bigyang daan si Xiaoyan na umakyat sa tuktok ng klase ng Dao Zun sa isang iglap, ngunit kung nangyari ito, ang pagkakataong makasulong si Xiaoyan sa klase ng Daosheng sa hinaharap ay magiging balewala. Hindi ito katumbas ng halaga sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang pag-aalala na ito ay hindi napakalaki. Dahil sa pag-unawa niya kay Xiaoyan, karaniwan siyang makatuwiran. Siya ay lubos na maingat tungkol sa ganitong uri ng panlabas na enerhiya. Posibleng sabihin na siya ay handa para sa bagay na ito mula sa paraan na bihira niyang payagan ang kanyang sarili na uminom ng mga gamot na maaaring magpapataas ng kanyang lakas sa kabila ng pagiging isang alchemist.
Sa susunod, hintayin na lang natin na makumplito ang pagpapalit ng dugo. Malamang na matagal pa ito. Mahinang nagsalita si Xiao Zuan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Si Zun sa gilid ay tumanggo din. Muli niyang tinitigan ang pool ng dugo. Matapos mabigang makakita ng anumang hindi pangkaraniwang mga pagbabago, sa wakas ay nagpahinga siya at pumasok sa kanyang estado ng pagsasanay. Ang sinaunang bulwagan ay ganap na tahimik. Tanging ang bumubulusok na tunog ng dugo ang patuloy na umaalingaw. Mabilis na pumasa ang isang bibig sa gitna ng katahimikang ito. Fizz. Nagpatuloy ang mga bula ng dugo sa loob ng pool. Nabawi ng balat ni Xiaoyan ang dating anyo nito at mukhang puno ito ng buhay. Nakikita pa rin ng isa ang hindi mabilang na mga hibla ng dugo na lumalabas mula sa kanyang paligid habang bumubuhos ang mga ito sa kanyang katawan. Kasunod ng pagbuhos ng enerhiyang ito, unti-unting tumaas ang aura ni Xiaoyan. Bang! Nagpatuloy ang katahimikang ito sa hindi malamang panahon. Sa isang tiyak na sandali, ang mga bula ng dugo na kumukulo sa loob ng pool ay biglang tumahimik habang ang isang pagsabog ay tumunog, na naging sanhi ng isang hamog na dugo na kumalat sa lahat ng direksyon. Isang kumpol ng purple-golden na liwanag ang kakaibang kumalat mula sa katawan ni Xiaoyan at hinaranggan ang mga bakas ng dugo. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagdilat ni Zun at Xiao Zuan sa tabi ng blood pool. Natigilan sila nang makita ang nangyayari. Ano ito? Nagulat si Zun habang nakatitig sa purple-golden na liwanag. Malabo niyang naramdaman ang isang napakarangal at misteryosong aura na nagmumula kay Xiaoyan. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng aura. Nakasimangot din si Xiao Zuan habang pinag-aaralan niya itong purple-golden light. Bakas sa kanyang mga mata ang ekspresyon ng pagmumuni-muni. Matagal bago niya pinagsalpak ang mga kamay niya. Isang boses na puno ng pagtataka ang lumabas sa kanyang bibig. Lakas ng bloodline ng Dragon Phoenix. Bakit lumitaw ang maalamat na bagay na ito sa katawan ni Xiaoyan? Battle Through the Heavens. Kabanata 1362. Pagsasama ng dugo. Lakas ng bloodline ng Dragon Phoenix. Nagulat din si Zun nang marinig niya ang natulala na boses ni Xiao Zuan. Nagtanong siya na medyo hindi sigurado. Ano ang bagay na ito? Ang mga Dragon Phoenix ay bihirang lumitaw sa kasaysayan ng kontinente ng Daochi. Kaya naman, kahit na si Zun ay miyembro ng Gu Clan, hindi pa rin siya pamilyar sa terminong ito. Nagpakita rin si Xiao Zuan ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya si Xiaoyan sa blood pool. Mahirap para sa kanya na isipin na may nakatago pa rin sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Dapat itong malaman na ang isang maalamat na pag-iral tulad ng Dragon Phoenix ay isang bagay na kahit na hindi pa niya personal na nakita. Ang Dragon Phoenix ay isang misteryosong nilalang na nagtataglay ng bloodline ng Ancient Void Dragon at ng Ancient Heavenly Phoenix. Ito ang tunay na kataas-taasang nilalang ng Magical Beast World. Gayunpaman, lumitaw lang sila ng ilang beses. Kahit ako ay hindi pa nakakita ng ganoong pag-iral. Dahan-daang nagpaliwanag si Xiao Zuan. Isang misteryosong nilalang na nagtataglay ng parehong bloodline ng Ancient Void Dragon at ng Ancient Heavenly Phoenix. Napakunot ng noo si Zun Alam niya na ang aktwal na katawan ni Ziyan ay isang Ancient Void Dragon, ngunit hindi pa niya narinig kung kailan nakipag-usap si Xiaoyan sa isang Ancient Heavenly Phoenix, isang sinaunang magical beast na matagal nang nawala. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling itong Dragon Phoenix bloodline strength. Medyo walang magawa si Xiao Zuan. Mula sa hitsura ng sitwasyon, tila ang pag-alis ng dugo kanina ay hindi nagtanggal ng lakas ng bloodline ng Dragon Phoenix na ito. Habang dumarami ang lakas ng bloodline ng Xiao Clan sa katawan ni Xiaoyan, hindi nakayanan ng bloodline ng Dragon Phoenix ang pressure na hindi sinasadyang sumabog. Magkakaroon ba ito ng epekto kay Senior Brother Xiaoyan? Sumimangot si Zun at nagtanong. Kung hindi natin maalis ang resistensya ng Dragon Phoenix bloodline strength, ang Xiao Clan's bloodline strength ay hindi magsasama sa katawan ni Xiaoyan. Kung ito ay puwersahang pumapasok, ito ay magiging sanhi ng malubhang pinsala ni Xiaoyan. Kumunat ang noo ni Xiao Zuan. Naramdaman niya ang pagbuo ng sakit ng ulo. Napakalakas din ang bloodline ng Dragon Phoenix na ito. Ito ay maihahambing sa isang tunay na Daodi bloodline.
Kahit na ang lakas ng ganitong uri ng bloodline ay hindi masyadong malakas sa loob ng katawan ni Xiaoyan, hindi ito maaaring maliitin. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Zhon'er sa medyo nag-aalalang boses. Napaisip sandali si Xiao Zuan. Lumipat ang kanyang mga mata kay Zhon'er habang tinanong niya. Bata, handa ka bang tulungan ako o sa halip ay si Xiaoyan? Elder Xiao Zuan, mangyaring sabihin ang anumang tulong na kailangan mo. Inilibot ni Zhon'er ang kanyang mga mata. Hindi siya nagdalawang isip habang sinasagot siya. Kailangan ko ng lakas ng bloodline ng Gu clan. Tinitigan ni Xiao Zuan si Zhon'er. Isang matinding init ang bumungad sa kanyang mga mata habang ipinaliwanag niya. Alam ko na ang lakas ng bloodline ng dalawang angkan ay mahirap pagsamahin. Ito ay isang bagay na personal kong naranasan noon, ngunit ito ay dahil sa kabiguan na alam ko kung bakit hindi ito gumana. Ang dalawang uri ng makapangyarihang mga lakas ng linya ng dugo ay nahihirapang magkasundo sa isa't isa. Gayunpaman, iba ang mga bagay. Ang lakas nitong Dragon Phoenix bloodline ay hindi mas mababa sa isang Daodi bloodline. Sa pamamagitan ng paggamit nito bilang isang mediating item, maaari nitong pagsamahin ang Gu at Xiao bloodline strength. Bukod dito, mareresolba pa nito ang ilan sa mga problemang nilikha ng bloodline ng Dragon Phoenix. Pagsasama-sama ng lakas ng bloodline. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Zhon'er, hindi sinasadyang nagbago ang kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ni Xiao Zuan. Ang isang bagay na tulad ng lakas ng bloodline ay tiningnan bilang ang pinakamataas na lihim sa bawat angkan. Tiyak na hindi nila papayagan ang mga tagalabas na makuha ito, at dahil silang dalawa ay mga bloodline ng Daodi, sila ay karaniwang nasa isang estado ng pagsalungat. Imposibleng pagsamahin ang mga ito. Kung susubukan ng isa na pilitin silang pagsamahin, ang mga resulta ay magiging seryoso. Alam kong nakakabaliw ang ideyang ito. Noon, napag-isipan ko na ang ganoong pag-iisip dahil sa palagay ko ay maaaring payagan ng bloodline ng isang Daodi ang mga inapo ng Daodi na magkaroon ng isang pambihirang talento, ngunit ang pamana ng bloodline na ito ay tiyak na naging sanhi ng ilang bagay na nawala o nawawala. Ito ay dahil sa kakulangan ng isang bagay na ang mga eksperto sa loob ng mga sinaunang angkan na ito ay maaaring makaabot sa Dao Diminishing Class. Nagiging mas mahirap din ang proseso. Mukhang alam ni Xiao Zuan ang mga iniisip sa puso ni Zhon'er. Umiling siya at ipinaliwanag ang kanyang plano. Nag-eksperimento na ako noon, ngunit nabigo ako. Simula noon, hindi ko na binanggit ang ganoong bagay. Gayunpaman, ngayon. Marahil ay isang pagkakataon. Tiningnan ni Zhon'er ang matandang mukha ni Xiao Zuan bago muling tumingin kay Xiaoyan sa blood pool. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang bumantong hininga at sinabing, Elder Xiao Zuan, may tiwala ka ba talaga? 80%. Nag-isip sandali si Xiao Zuan bago sumagot. Si Zhon'er ay muling nag-alinlangan sandali matapos itong marinig. Marahan niyang tinikom ang pilak ng ngipin nito bago siya tumango. Sinabi niya, dahil ito ang kaso, gagawin ko ang sinabi ni Elder Xiao Zuan. Ako ang kakatawan kay Xiaoyan at sa buong Xiao clan para magpasalamat muna. Itinaas ni Xiao Zuan ang kanyang mga kamay kay Zhon'er na may tame-time na ekspresyon habang pinasalamatan niya ito sa malalim na boses. Napangiti lang si Zhon'er nang makita niya ang mahusay na kagandahang asal ni Xiao Zuan. Kung hindi dahil kay Xiaoyan, tiyak na hindi siya papayag sa nakakabaliw na kahilingan ni Xiao Zuan. Naunawaan niya sa kanyang puso na si Xiaoyan ay nagtataglay ng maraming kaaway mula sa makapangyarihang mga paksayon. Kung nais niyang manalo sa kanilang lahat, kakailanganin niyang magkaroon ng malakas na lakas. Kung magtagumpay ang tinatawag na bloodline merger, walang alinlangan na makakatulong ito kay Xiaoyan sa kanyang landas. Nakahinga ng malumanay na hangin si Zhon'er. Mabilis na nakabuo ang kanyang kamay ng ilang misteryosong seal bago dahan-daang pinutol ng kanyang kuko ang kanyang malajade na palso. Isang bakas ng dugo ang lumitaw. Unti-unting tumulo ang mga patak ng sariwang dugo mula sa kanyang palad bago bumagsak sa pool ng dugo. Habang ang mga sariwang patak ng dugo ay nahulog sa pool ng dugo, dahan-daang huminto ang pagbabago-bago ng pool. Isang 5 talampakan na malaking guwang na lugar ang mabilis na nabuo.
Ang dugo na nahulog mula sa kamay ni Zon-er ay natipon sa guwang na lugar na iyon. Sa sandaling ito, hindi nagkalat ang dugo. Sa halip, nagpatuloy ito sa pag-iipon bago naging kasing laki ng kamao na bola ng dugo na lumutang sa pool ng dugo. Elder Xiao Zuan. Ito ang pinakamaraming dugo sa bloodline na maaari kong alisin. Kung magpapatuloy ako sa pagkuha ng higit pa, maaapektuhan nito ang aking bloodline grade. Kung maramdaman ng angkan ang bagay na ito, tiyak na ikokonekta nila ito kay Senior Brother Xiaoyan. Sa oras na iyon, ang kanyang sitwasyon ay magiging mas mapanganib. Matapos ang isa pang patak ng dugo ay dumaloy sa kanyang palso, mabilis na ipinahid ni Zon-er ang kanyang kamay dito. Agad na huminto ang dugo. Noon lamang niya itinaas ang kanyang medyo maputlang mukha habang marahan niyang ipinaalam kay Xiao Zuan. Sapat na ito, salamat. Muling itinaas ni Xiao Zuan ang kanyang mga kamay kay Zon-er. Siya ang dating clan head ng Xiao clan. Natural, naiintindihan niya kung anong uri ng malaking panganib ang kinuha ni Zon-er sa pamamagitan ng pagpayag na magbigay ng ilang Gu clan bloodline strength kay Xiaoyan. Ang lakas ng bloodline na ito ay maaaring mukhang kaunti lamang, ngunit kailangan ni Zon-er na magsanay sa loob ng 2 taon upang mapunan ito muli. Ang pabor na ito ay talagang mapagbigay. Bahagyang umiling si Zon-er. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin kay Xiaoyan sa pool ng dugo. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. Isang malumanay at magandang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, ngunit hindi siya kumibo. Dapat kang magpahinga ng mabuti. Ipaubaya mo sa akin ang mga natitira. Relax, ibibigay ko talaga sa iyo ang isang Senior Brother Xiaoyan, na mas perpekto. Hinimas ni Xiao Zuan ang kanyang balbas na puti nyebe at tumawa. Pagkatapos nito, damapo ang kanyang mga mata sa pool ng dugo. Ang magkabilang kamay niya ay nakabuo ng maraming sil na tila bilis ng kidlat. Isang mahinang sigaw ang lumabas sa bibig niya sabay. Magsama-sama. Matapos tumunog ang mahinang sigaw ni Xiao Zuan, mabilis na nagsimulang umikot ang pool ng dugo. Isang satsat na tunog ang nagsimulang umungol, ngunit ni isang maliit na patak ng tubig sa pool ay hindi tumapon. Si Xiaoyan ay nakatayo sa gitna ng pag-ikot na ito. Ang kanyang katawan ay parang isang hindi gumagalaw na rebeltong bato. Sa pagtaas ng intensity ng umiikot na blood pool, isang purple golden light ang kumalat sa katawan ni Xiaoyan. Tila napigilan ito habang unti-unting lumalabo. Habang lumalabo ang purple golden light, biglang bumaril ang isang blood ball na kalahating kamao na malaki mula sa mabilis na umiikot na dugo. Nabasag nito ang purple golden light na parang kidlat na bilis at malakas na tumama sa dibdib ni Xiaoyan. Sa sandaling gawin ito, ang bola ng dugo ay mabilis na sumanib sa katawan ni Xiaoyan sa mabilis na bilis. Biglang nagsimulang manginig ang katawan ni Xiaoyan matapos bumaon dito ang bola ng dugo. Maraming maliliit na simbolo ng dugo ang nagsimulang bumaril sa kanyang balat. Sa loob ng isang kisap mata, kinulayan siya ng pula ng dugo. Agad na mutla ang mukha ni Zon-er nang makita ang katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, huminga lang ng malalim si Xiao Zuan. Ang kanyang hand seal ay muling nagbago habang ang mabilis na umiikot na pool ng dugo ay bumubuo ng maraming fountain na patuloy na bumaril patungo sa katawan ni Xiaoyan. Sa tuwing may dugong fountain ay nakipag-ugnayan, kakaiba itong papasok sa katawan ni Xiaoyan. Sa pagtaas ng dami ng marahas na dugo na bumubuhos kay Xiaoyan, ang dalawang magkaibang lakas ng bloodline ay nagsimulang masira ang isa't isa sa katawan ni Xiaoyan na parang isang todo laban. Parang hindi sila susuko maliban na lang kung sisirain nila ang kabilang partido. Roar! Habang ang dalawang lakas ng bloodline ng Daodi ay bumabagsak sa isa't isa, ang lakas ng bloodline ng Dragon Phoenix na nakatago sa isang partikular na bahagi ng katawan ni Xiaoyan ay lumundag matapos himukin ni Xiao Zuan. Malabong tumunog ang isang nakakapukaw na kaluluwang dragon at sigaw ng Phoenix. Ang lakas ng bloodline ng Dragon Phoenix ay na-charge sa dalawang nagwawalang bloodline ng Daodi bilang ikatlong partido. Ang tatlong uri ng lakas ng bloodline ay pinagsama. Ito, kasama ang perpektong kontrol ni Xiao Zuan, ay naging dahilan upang hangina ang dalawang uri ng lakas. Ang tatlong uri ng bloodline strengths ay bumuo ng three-colored blood cluster sa ilalim ng kontrol ni Xiao Zuan.
Ang misteryosong kumpol na ito ay nagpatuloy sa pag-ikot at ang tatlong uri ng mga linya ng dugo ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagsasanib. Ang pag-unlad ay napakabagal. Tumagal ito ng isang buong buwan. Pagkatapos ng buwan, biglang huminto ang pag-ikot. Isang misteryosong lila pula ang dahan-daang umagos palabas ng globo. Ang ganitong uri ng bloodline ay isang ganap na bagong lakas ng bloodline. Isa itong uri ng bloodline na pinagsama ang dalawang Dowdy bloodline at ang Dragon Phoenix bloodline. Battle Through the Heavens. Kabanata 1363. 1.5 taon. Isang lilang pulang dugo ang dahan-daang dumaloy mula sa globo at nagtipon. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na lumitaw ang isang kristal na lilang pula na kasing laki ng hinlalaki. Pagkatapos nito, mabilis itong gumalaw bago nag-transform sa isang purple-red light na walang awa na tumama sa puso ni Xiaoyan. Marahas na nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang tumama sa puso niya ang lilang pulang kristal na iyon. Sa kabutihang palad, ang kristal na iyon ay natapos na sumanib sa kanyang puso sa isang misteryosong paraan. Sa sandaling ito ay sumanib sa kanyang puso, ang mga sinulid ng lilang pulang ilaw ay nagbuga, na naging dahilan upang ang kanyang puso ay tumibok ng mas malakas. Bang! Ang pool ng dugo sa labas ng mundo ay biglang sumabog sa sandaling tumama ang purple-red crystal sa puso ni Xiaoyan. Isang ulap ng dugo ang nakakalat sa lahat ng direksyon, kumalat sa malaking bahagi ng bulwagan. Si Zun-Er ay nakaupo sa tabi ng blood pool. Automatikong naglaho ang umaagos na dugong umaagos ng 5 talampakan ang layo nito sa kanya, kinagat ang kanyang mga mata na hindi gumagalaw dahil dito. Patuloy silang nakatitig kay Xiaoyan sa pool, na ang mga mata ay nakapikit pa rin. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay dahil sa kanyang pagkabalisa. Ho! Si Xiao Zuan sa gilid ay huminga ng mahabang buntong hininga. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mga mata habang ang dalawa niyang kamay ay nagdampi sa isa't isa. Napaungol siya sa pananabik. Tagumpay. Talagang nagtagumpay ito. Elder Xiao Zuan. Sa wakas ay lumuwag ang tensyon na puso ni Zun-Er nang makita niya ang pananabik ni Xiao Zuan. Nagmamadali siyang tumawag. Mabilis na nabawi ni Xiao Zuan ang kanyang kalmado matapos marinig ang sigaw ni Zun-Er. Ngumiti siya sa kanya at nagsalita na para bang naibsan siya sa isang malaking pasanin. Tagumpay. 3 uri ng mga bloodline ang matagumpay na pinagsama. Ang mukha ni Zun-Er, na isang buwan nang nahihirapan, sa wakas ay nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti nang marinig niyang kinumpirma ni Xiao Zuan ang kanyang sinabi. Ang malaking bato na tumulak sa kanyang puso ay tuluyang naglaho. Napakaraming hindi inaasahang pagbabago ang naganap sa loob ng isang buwang ito. Kahit na sa kanyang pagpupursage, nararamdaman pa rin niya ang kanyang kaluluwa na kumikilos sa bawat pagbabago. Ang anumang maliit na pagkakamali sa panahon ng mga pagbabagong ito ay hindi katanggap-tanggap. Pinunasan ni Xiao Zuan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nag-alala si Zun-Er, ngunit hindi rin siya naging kalmado. Si Xiaoyan ang tanging pag-asa na muling pasiglahin ang Xiao clan. Mas pinahahalagahan ni Xiao Zuan ang panlan na ito kaysa sa iba. Kung may mangyari mang sakuna kay Xiaoyan, siya ang magiging tunay na makasalanan ng Xiao clan. Ang bloodline ay matagumpay na pinagsama. Gayunpaman, mayroon lamang isang maliit na halaga ng Gu Clan bloodline at Dragon Phoenix bloodline. Ito, ang bagong bloodline strength na ito ay hindi na makakalat sa buong katawan ni Xiaoyan sa sandaling ito. Kaya, ang tanging posibleng lugar upang ilagay ang bloodline na ito ay nasa kaibuturan ng kanyang puso kung saan maaari niya itong unti-unting linangin. Kapag nagkaroon na ng sapat na dami ng bloodline ni Xiao, bago ito dumaloy sa dugo ni Xiao, bago ito dumaloy sa linya ng dugo ni Xiao, sa wakas ay ganap na itong mag-mature. Sa oras na iyon, kung makakalusot man si Xiaoyan sa klase ng Daosheng at makausad sa D-class, na walang naabot sa loob ng 1,000 taon, ay depende sa kapalaran ni Xiaoyan. Tumingin si Xiao Zuan kay Xiaoyan sa blood pool at dahan-daang nagsalita. Tumanggaw si Zun-Er. Bagamat maliit ang dami nitong bagong nabuong bloodline, maaari itong ituring na binhi. Ngayong naitanim na ang binhing ito, ang kailangan nilang gawin ay hintayin ang binhing ito na tumubo sa isang tunay na matayog na puno. Sa oras na iyon, ang kontinente ng Daoqi ay manginig dahil sa kanya.
Susunod, hintayin natin na ganap niyang mamanahin ang lakas na naiwan ko. Medyo magtatagal ito. Dapat tahimik kang magsanay dito sa panahong ito. Ang enerhiya dito ay ang pinakasiksik sa Heavenly Tomb at magbibigay daan sa iyo na makakuha ng marami. Sinulyapan ni Xiao Zuan ang blood pool kung saan ang sunod-sunod na alon ng siksik na parang solidong enerhiya ay nasa loob ng blood pool. Patuloy itong dumadaloy sa katawan ni Xiaoyan. Malinaw na naunawaan ni Xiao Zuan na ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagsisimula ng sumipsap ng enerhiya na kanyang naiwan. Oo, magiliw na tumango si Zon Er. Ang kanyang magagandang mata ay tumitig kay Xiaoyan sa pool ng dugo saglit. Nang makitang walang mali ay nagpahinga siya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa kanyang training state. Napangiti si Xiao Zuan matapos makita si Zon Er na pumasok sa kanyang training state. Tumingin siya kay Xiaoyan sa blood pool at mahinang bamulong. Ang batang ito ay nagtataglay ng isang mahusay na alindog. Bilang dating pinuno ng angkan ng Xiao, natural na nauunawaan ni Xiao Zuan na ang isang miyembro ng sinaunang angkan na nagtataglay ng isang banal na kadugo ay unti-unting lalapit sa isang perpektong estado ng pag-iisip habang sila ay tumatanda. Sa ilalim ng gayong kasakdalan, bihira silang magkaroon ng anumang espesyal na damdamin para sa di-kasekso. Kaya naman, ang kanyang puso ay puno ng hindi paniniwala na si Zon Er ay gagawa ng labis para kay Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya alam na ang simula ng damdamin sa pagitan ng dalawa ay nagsimulang mamuo noong sila ay napakabata. Matapos ganap na malutas ang problema ng bloodline sa katawan ni Xiaoyan, wala nang magagawa pa si Xiao Zuan dahil ang lahat ng kailangang gawin ay responsibilidad ni Xiaoyan. Kung itutuloy niya ang pagtulong, talagang hahadlangan niya si Xiaoyan sa pagsisikap na tumulong. Hindi iyon makikinabang kay Xiaoyan. Katulad ng nabanggit ni Xiao Zuan. Medyo matagal bago na-absorb ni Xiaoyan ang enerhiyang naiwan niya. Sa panahong ito, si Zon Er, na medyo nanghina matapos mawalan ng napakaraming essence blood, ay mabilis na pumasok sa kanyang training state. Kaya naman, ang buong malaking bulwagan ay naging napakatahimik. Sa kabutihang palad, nasanay na si Xiao Zuan sa ganoong kapaligiran pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Hindi siya nag-iisa. Mabilis na damaloy ang oras tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri sa gitna ng tahimik na kapaligirang ito. Lumipas ang oras at sa isang kisap mata, isang taon na ang lumipas sa sinaunang bulwagan na ito. Ginugol ni Zon Er ang halos isang taong pagsasanay na ito. Ang enerhiya dito ay ang pinakamayaman sa Heavenly Tomb. Kaya naman, marami siyang natamo sa loob ng isang taon. Hindi lamang siya nakabawi sa kalahati ng lakas ng bloodline na naubos niya, maging ang kanyang aura ay lumakas ng kaunti. Siyempre, sa antas na ito, ang pagtaas ng kanyang lakas ay naging napakabagal. Sa pinakakaunti, ang mabagal na bilis na ito ay mas mabilis pa rin sa loob ng libingan na ito. Kapag paminsan-minsan ay nagigising si Zon Er mula sa kanyang pagsasanay, pag-aaralan niya si Xiaoyan, na parang estatwa sa pool ng dugo. Si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na senyales ng pagbukas ng kanyang mga mata sa loob ng isang taon. Ang sobrang mayamang enerhiya ay tila walang katapusan habang patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Bagamat ang pagbuhos ng enerhiya ay labis na nakakatakot, si Zon Er ay hindi natigilan dahil alam niya na kapag ang huling kumpol ng enerhiya ay bumuhos sa katawan ni Xiaoyan, ito ay tunay na sesabog. Sa loob ng isang taon na ito, binantayan ni Xiao Zuan ang blood pool nang hindi umaalis. Pinagmasdan niya ang pool ng dugo na unti-unting lumilinaw habang hinihigop ito ni Xiaoyan. Lalong yumaman din ang ngiti sa kanyang mukha. Kung tutuusin, ito lang ang kaya niyang ibigay kay Xiaoyan. Mabilis na damaloy ang oras habang si Zon Er ay bumubuo ng cycle sa pagitan ng pagiging gising at pagsasanay. Sa kabutihang palad, posibleng sabihin mula sa clearing pool na ang maringal na enerhiya na nasa loob nito ay nabawasan habang si Xiaoyan ay sumisipsip ng paunti-unti. Lalong naging malinaw ang pool ng dugo. Sa paligid ng isang taon at kalahati pagkatapos pumasok si Xiaoyan sa blood pool, ang huling hibla ng kulay ng dugo ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, muling nabawi ng pond ang malinaw at payapa nitong hitsura mula noong unang dumating si Xiaoyan. Sa sandaling bumuhos ang huling bakas ng enerhiya sa katawan ni Xiaoyan,
tila may naramdaman sina Xiao Zuan at Zon Halos sabay nilang iminulat ang kanilang mga mata, at napatitig sila kay Xiaoyan, na nakapikit pa rin. Hindi nagpakita ng anumang pagbabago si Xiaoyan habang nakatingin sa kanya ang dalawa. Maging ang kanyang paghinga ay kalmado gaya ng dati. Gayunpaman, natural na naramdaman ni na Xiao Zuan at Zon ang nakakatakot na enerhiya sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Parang bulkan na malapit ng sumabog. Bang! Nagpatuloy ang katahimikang ito ng halos kalahating oras. Ang lawa na iyon, na napakatahimik na walang kahit katiting na alon, ay biglang sumabog na parang kulog. Isang napakalaking haligi ng tubig ang bumaril at nakakalat sa hangin. Isang malakas na bagyo ang bumuhos. Binaliwala ni na Xiao Zuan at Zon ang bagyong bumuhos. Hindi kumikislap ang kanilang mga mata habang nakalock sila kay Xiaoyan. Ang kanyang aura ay nagsimulang pumailang lang. Namula ang mukha ni Xiao Zuan nang ibukan niya ang kanyang bibig para ipaalam kay Zon Bang! Katatapos lang ng mga salita ni Xiao Zuan nang biglang lumabas ang isang malawak at makapangyarihang aura mula sa katawan ni Xiaoyan. Ang aura na ito ay nagsimulang mabilis na pumailang lang sa isang nakakatakot na bilis. Tugatog ng ika-6 na bituin. Ika-7 bituin. Rurok ng ika-7 bituin. Ika-8 bituin. Naramdaman ni na Xiao Zuan at Zon ang tumataas na aura ni Xiaoyan, na tila hindi mapigilan. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas seryoso. Nasa 9-star na. Sa loob ng wala pang 10 minuto, tumaas ang aura ni Xiaoyan mula sa 6-star hanggang sa 9-star. Bukod dito, ang ganitong uri ng pagtaas ay nagpakita pa rin ng mga palatandaan ng pagpapatuloy. Mabilis itong lumalapit sa rurok ng 9-star. Lumipas ang 1 pang 2 minuto. Ang mukha ni Zon ay muling nagpakita ng pag-aalala. Kung ang aura ni Xiaoyan ay titigil dito, ang kanyang mga pagkakataong sumulong sa klase ng Daosheng ay magiging maliit. Si Xiao Zuan ay mukhang medyo kalmado, ngunit ang kanyang mga kilay ay nagkanulo sa pagkabalisa sa kanyang puso. Sa wakas ay tumaas ang aura ni Xiaoyan hanggang sa tuktok ng ika-9 na bituin sa harap ni na Xiao Zuan at Zon na sabik na mga mata. Senior Brother Xiaoyan, kung magpapatuloy ito, ganap kang titigil sa antas na ito. Nagpahayag ng pagkabalisa si Zon habang mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamay. Solemn na ang mukha ni Xiao Zuan. Kung hindi kayang labanan ni Xiaoyan ang tukso nitong malaking pagtaas ng lakas, ang kanyang mga tagumpay ay titigil sa puntong ito. Ang pagkawala ng sarili dahil sa ilang madaling makuhang lakas ay nangangahulugang hindi nalalayo ang isa sa hinaharap. Xiaoyan, ikaw ang huling pag-asa ng angkan ng Xiao. Huwag mo akong biguan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1364. Tuktok ng 8-star Daozun. Nakatutok ang mga mata ni na Xiao Zuan at Zon kay Xiaoyan habang nakatayo sila sa labas ng blood pool. Bakas sa mukha nila ang pagkaseryoso at kaba. Xiaoyan, hindi ka dapat mawala sa iyong makatuwirang pag-iisip. Mahigpit na kinuyam ni Xiao Zuan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng mga salita. Bang! Habang patuloy na bumubulong si Xiao Zuan, isang kakaibang tunog ang biglang lumabas sa katawan ni Xiaoyan. Pinagmasdan ng dalawa ang mukha ni Xiaoyan na naging sobrang ube pula, at mabilis na bumalik ang kanyang aura. Ho! Nakahinga ng maluwag sina Xiao Zuan at Zon nang maramdaman nilang mabilis na hamina ang aura ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, napanatili ni Xiaoyan ang kanyang kalmado sa harap ng matinding tukso. Mabilis na nabawasan ang aura ni Xiaoyan. Sa loob ng ilang minuto, hamina ito mula sa tuktok ng ika-9 na bituin hanggang sa paligid ng ika-6 na bituin. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maihahambing ng nakaraang 6 na bituin na si Xiaoyan. Parehong magkatulad ang mga antas ngunit may malaking pagkakaiba. Ang taong ito ay pinigilan ito ng walang awa. Gayunpaman, ito ay magkakaroon ng rebound. Sinapo ni Xiao Zuan ang kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan na pipigilan ni Xiaoyan ang kanyang aura mula sa tuktok ng 9-star pabalik sa 6-star. Ang pag-iisip na ito ay nag-flash lamang sa puso ni Xiao Zuan nang ang aura ni Xiaoyan, na pinigilan hanggang sa 6-star, ay nagsimulang tumalbog. Gayunpaman, ang bilis ng rebound na ito ay kinokontrol ni Xiaoyan, kaya mas mabagal ito.
Tuktok ng ika-6 na bituin. Ika-7 bituin. Rurok ng ika-7 bituin. Ika-8 bituin. Ika-9 na bituin. Ang aura ni Xiaoyan ay dahan-dahang tumaas, huminto sa sandaling ito ay nakabalik sa ika-9 na bituin. Gayunpaman, hindi ito muling umakyat sa tuktok ng ika-9 na bituin. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang umabot sa ika-9 na bituin ang kanyang aura. Pilit itong pinigilan muli. Sa pagkakataong ito, hindi na mapipigilan pa ang aura matapos maabot ang rurok ng ika-7 bituin. Masyadong dense ang energy. Magkakaroon pa rin ng rebound. Pero ito na dapat ang final. Tumanggo si Xiao Zuan nang maramdaman niya ang pagbangon at pagbaba ng aura ni Xiaoyan. Mula sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, ang lahat ng mga pagbabago ay nasa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan, na naging dahilan upang hindi gaanong mag-alala si Xiao Zuan. Talagang nasiyahan siya sa pagganap ni Xiaoyan. Ngumiti din si Zhang sa gilid at tumanggo. Ang enerhiya na naabsorb ni Xiaoyan ay masyadong siksik, ngunit ang densidad na ito ay naging sanhi ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na maging masyadong manipis. Kailangan itong i-compress upang payagan ang Dao Qi na mabawi ang karaniwang siksik nito. Blup blup. Patuloy ang paglabas ng mga bula mula sa malinaw na pool. Ang aura ni Xiaoyan sa wakas ay nagpakita ng ilang senyales ng muling pagbangon pagkatapos huminto sandali. Sa loob ng wala pang 5 minuto, madali itong nakalusot sa ika-7 bituin at umabot sa ika-8 bituin. Sa wakas, ganap itong tumigil sa tuktok ng ika-8 bituin. Tuktok ng ika-8 bituin. Nakahinga ng maluwag sina Xiao Zuan at Zhang matapos maramdaman ang stabilized na aura ni Xiaoyan. Ang kanyang lakas ay tumaas ng 2 bituin. Sa kabutihang palad, ang antas na ito ay dapat nasa loob ng kontrol ni Xiaoyan. Natagpuan ni Xiaoyan ang pinakaangkop na equilibrium sa mga tuntunin ng malaking pagtaas ng lakas. Matapos ang ganap na pag-stabilize ng aura ni Xiaoyan, ang kanyang mga mata, na nakapikit sa loob ng 1.5 taon, ay nagsimulang pumikit. Ilang sandali pa, sa wakas ay nabuksan na sila sa harap ni na Xiao Zuan at Zhang. Shi. 2 lilang pulang ilaw ang bumaril sa magkabilang mata ni Xiaoyan na parang mga haligi ng sila ay binuksan. Nagdulot ito ng isang matayog na halijing bato sa loob ng malaking bulwagan upang maging alikabok sa isang putok. Ang liwanag na pumutok ay unti-unting nababawasan makalipas ang ilang sandali. Gayunpaman, ang orihinal na itim na mga mata ni Xiaoyan ay nagkaroon ng karagdagang kulay ube pula, na naging dahilan upang magmukhang kakaiba ang mga ito. Ho! Isang subo ng mainit na umaagos na hangin ang sumunod sa lalamunan ni Xiaoyan habang dahan-dahan itong iniluwa. Nang maramdaman ang maladagat na Dao Qi, biglang nabuo ang isang masayang pakiramdam. Kaagad, isang malinaw na boses na malabong nagtataglay ng dagandong ng dragon at sigaw ng phoenix ang bumungad sa kanyang bibig. Roar! Ang dagandong ay parang kulog habang lumiligid sa bulwagan. Niyugyug nito ang silid hanggang sa manginig. Ha ha ha! Nakaka-relax. Saglit na umalangaw-ngaw ang dagandong sa bulwagan na ito bago unti-unting naglaho. Tumawa ng malakas si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay humampos sa ibabaw ng tubig, at ang kanyang katawan ay sumugod palabas sa isang iglap. Marahan siyang lumapag sa tabi ng blood pool. Isang nakakatakot na makapangyarihang aura na hindi na maaaring dagdagan pa ang dumaan sa lahat ng direksyon tulad ng isang bagyo. Binabati kita, Senior Brother Xiaoyan. Matamis na ngumiti si Zhang at binati siya nang makita niyang maayos itong lumabas sa kanyang pag-urong. Ngumisi si Xiaoyan at iniunat ang kanyang tamad na baywang. Ang kanyang kamay ay random na humawak sa kanyang harapan at ang espasyo mismo ay lumitaw na may ngipin. Matapos maramdaman ang pakiramdam ng pagiging puno ng isang maringal na enerhiya, tiwala si Xiaoyan na kung lalabanan niya muli si Guyaw, magagawa niyang talunin si Guyaw sa loob ng 20 palitan ng walang Dao skills. Ang pinakamataas na 8-star Dao Zone, sa mga tuntunin ng antas, ang kasalukuyang kanya ay tunay na nakaabot kay Guyaw, Guhua, at iba pa na itinuturing na mga batang henyo ng angkan ng Go. Salamat ni Nuno. Lumingon si Xiaoyan kay Xiao Zuan sa gilid, na naging matanda na. Kaway ng kanyang manggas, walang pag-aalinlangan siyang lumuhad sa direksyon ng kanyang ninuno at nagpasalamat sa kanya sa malalim na boses.
Kalimutan ang tungkol sa seniority ni Xiao Zuan. Binago ni Xiao Zuan ang kanyang sarili sa ganitong estado upang mapanatili ang huling bloodline ng Xiao clan at naghintay ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Karapat-dapat siyang tumanggap ng kotaw mula kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiao Zuan sa isang masayang paraan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kahinahunan habang tinutulungan niya si Xiaoyan na makatayo. Sabi niya, may pagkakataon na muling mabuhay ang Xiao clan. Ang paghihintay ko rito sa loob ng maraming taon ay talagang sulit. Gayunpaman, ang dapat mong pasalamatan sa pagkakataong ito ay malamang na ang iyong munting kasintahan. Kung hindi dahil sa tulong niya, hindi mo napagsanib ang tatlong uri ng bloodline. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa nakangiting si Zon ngunit dahan-dahan itong umiling sa kanya. Natural na naiintindihan ni Xiaoyan ang kanyang kahulugan. Hindi niya nais na magkaroon ng malinaw na pagkakahiwalay sa kanilang dalawa. Agad na bumalot ang init sa kanyang puso. Ano pa nga ba ang hiling ng isang lalaki pagkatapos makamit ang ganoong babae? Xiaoyan, sa kasalukuyan, isang bagong bloodline na binhi ang itinanam sa kaibuturan ng iyong puso. Kailangan mo itong protektahan ng maayos. Huwag hayaang mangyari ang anumang sakuna. Gagampanan nito ang isang kritikal na papel sa pagtukoy kung makakarating ka sa klase ng Daodi. Seryoso ang ekspresyon ni Xiao Zuan habang nagpatuloy. Kung maabot mo ang klase ng Daodi, ang mga nasasayang na miyembro ng dugo ng mga miyembro ng Xiao ay muling mabubuhay, at muling mabubuhay ang mga kadugo ng Xiao sa mga katawan ng mga miyembro ng Xiao. Maging mas malakas kaysa sa nakaraan. Ito ang tanging pag-asa upang muling pasiglahin ang angkan ng Xiao. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Marahang hinaplos ng kanyang kamay ang kanyang dibdib. Posibleng malabo niyang maramdaman ang malakas na pintig ng puso niya. Sa bawat pagtibok nito, tila nagiging sanhi ito ng bahagyang pag-alon ng Dao Qi sa kanyang katawan. Bukod dito, dapat kang mag-ingat sa angkan ng Han. Nakausap ko na sila ng maraming beses, at ang angkan na ito ay medyo misteryoso at kakaiba. Kahit na ang angkan ng Xiao ay nasa tuktok nito, maaari lamang tayong makipaglaban sa kanila ng pantay-pantay. Ang angkan ng Xiao ay nagkaroon ng isang peak period sa mga 8 sinaunang angkan. Noong panahong iyon, ang Xiao clan ang pinakamalakas habang ang Gu clan ang pangalawa. Gayunpaman, ang Han clan ay ang pinakakakaiba. Batay sa aking hula, ang lakas ng Han clan ay malamang na mas malakas ng kaunti kaysa sa Gu clan. Solemn na ang ekspresyon ni Xiao Zuan. Noon, ang angkan ng Xiao ay nakibahagi sa isang malaking labanan sa angkan ng Han at nakipagtali sa maraming katulong. Gayunpaman, sa huli ay hindi sila nakakuha ng malaki. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kalakas ang Han clan. Bukod dito, ang Han clan ay may mahabang kasaysayan, ngunit mukhang hindi pa nauubos ang bloodline nito. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naintindihan ni Xiao Zuan, ngunit sa huli ay hindi niya nakuha ang totoong sagot. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan at Zon nang marinig nila ang mga salita ni Xiao Zuan. Malinaw na alam ni Zon ang lakas ng angkan ng Gu. Ang angkan ng Gu ay nakipaglaban sa angkan ng Han sa mga taong ito at madalas na nanalo. Kaya naman, nahirapan siyang tanggapin ito nang marinig niyang binanggit ni Xiao Zuan na ang Han clan ay maaaring mas malakas kaysa sa Gu clan. Ang Gu clan talaga ang pinaka-stable na clan sa 8 clan. Gayunpaman, ang Han clan ay masyadong misteryoso. Halos walang sino man sa mundong ito ang tunay na nakakaintindi sa kanila. Napabuntong hininga si Xiao Zuan. Ikinaway niya ang kanyang kamay nang makita niya sina Xiaoyan at Zon na nakasimangot. Sabi niya, sa anumang kaso, bago ka makarating sa Daosheng class, dapat mong subukang mag-ingat. Hawak mo ang Toshi Ancient Gods Jade sa iyong kamay. Tiyak na darating ang mga miyembro ng Han clan at hahanapin ka. Tumango si Xiaoyan. Malinaw niyang naiintindihan sa kanyang puso na hindi alintana kung ito man ay dahil sa sama ng loob sa pagitan ng dalawang angkan o iba pang mga personal na isyu. Ang mga taong iyon mula sa angkan ng Han ay tiyak na hindi siya papakawalan ng madali, ngunit imposibleng umiwas sa anumang dahilan. Tiyak na hindi siya susuko bago niya talaga maabot ang huling hakbang na iyon, kahit na ang kanyang kalaban ay ang pinakamisteryosong Han clan sa 8 sinaunang clan.
2 taon na ang nakalipas mula nang makapasok ka sa Heavenly Tomb. May humigit kumulang 1 taon pa bago ka paalisan. Dapat kang magsanay ng higit pa sa loob ng 1 taon na ito at masanay sa iyong lakas na tumaas. Tinapik ni Xiao Zuan ang balikat ni Xiaoyan. Agad niyang kinuyam ang kamay at may lumabas na scroll na may iba't ibang flame drawing sa kamay niya. Ito ang kumpletong bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change. Ito rin ay nagtataglay ng huling hakbang. Kung matagumpay mong matutunan ito, magtatagumpay ka sa paglikha ng clan Tato. Kung ang lakas ng bloodline ay gagamitin kasama nito, ito ay magpapakawala ng lakas ng clan Tato sa limitasyon nito. Agad na dama po ang mga mata ni Xiaoyan sa scroll nang marinig niya ang mga salita ni Xiao Zuan. Isang init ang bumalot sa kanyang mga mata. Ang natapos na bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change ay sa wakas ay dama po sa kanyang mga kamay. Battle Through the Heavens. Kabanata 1365. Pag-activate ng clan Tato. Nag-aapoy ang init ng mga mata ni Xiaoyan habang tinatanggap niya ang scroll na puno ng mga simbolo ng apoy mula sa kamay ni Xiao Zuan. Saglit siyang nag-alinlangan bago biglang nagtanong. Ancestor, dahil ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nilikha mo, dapat ay mayroon ka ring Heavenly Flame noon, tama ba? Ngumiti at tumango si Xiao Zuan nang marinig niya ang tanong na ito. Antong hininga siya. Noon, ako rin, ay nagtataglay ng 3 uri ng Heavenly Flames. Gayunpaman, pinasabog ko ang 3 uri ng Heavenly Flames pagkatapos ng huling labanang iyon. Hindi sinasadyang namula ang mga talukap ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kanyang puso ay naglalaman ng pagkabigla na hindi niya maitago. Si Xiao Zuan ay talagang napilitan sa puntong sumabog ang 3 uri ng Heavenly Flames. Maaaring isipin ng isang tao kung gaano kadelikado ang sitwasyong iyon. Gayunpaman, ang bagay na naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na medyo hindi sigurado ay kung paano makokontrol ni Xiao Zuan ang 3 uri ng Heavenly Flames dahil malamang na hindi siya nagsagawa ng Chi method tulad ng Flame Mantra. Hahaha. Tunay na napakalakas ng Chi method na ginagawa mo. Bagamat hindi ito ang pinakamataas na klase ng Chi method na nakita ko, medyo nakakatakot ang potensyal ng paglaki nito. Ang pag-asa sa paglunok ng Heavenly Flame para makakuha ng lakas ay walang alinlangan na naglalakad sa dulo ng talam. Ang ganitong uri ng Chi method ay mapanganib at mapang-api. Napangiti si Xiao Zuan at nagsalita pagkatapos na maisip niyan ang kanyang iniisip. Noong kontrolado ko ang 3 uri ng Heavenly Flames noon, ginagamit ko ang aking lakas para pilitin silang kontrolin. Hindi ko sila nilunok at pino. Ang isang tao na umabot na sa yugtong iyon ay maaaring piliting sugpuin kahit ang Heavenly Flames. Tumango si Xiaoyan. Hindi katakataka, ginamit ni Xiao Zuan ang pinakanakapangangilabot na paraan para kontrolin ang 3 uri ng Heavenly Flames. Dahil sa lakas niya noon, posibleng sugpuin ang 3 uri ng Heavenly Flames. Ang Chi method na ginagawa mo ay pinakaangkop para sa Skyfire 3 Mysterious Change. Pagkatapos lunukan at pinuhin ang mga ito, magagamit mo na itong Heavenly Flames hanggang sa tugatog. Walang kahit katiting na pagtutol. Ito ay isang bagay na kahit ako noon ay hindi magawa. Nakangiti si Xiao Zuan habang nagpatuloy. Dahil nakuha mo na ang kompletong bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change, dapat mong pag-aralan ito ng maayos. Subukang matagumpay na sanayin at gawin ang clan Tato bago umalis sa Heavenly Tomb. Tumango si Xiaoyan at hindi na nagsalita pa. Lumingon siya at saglit na nakipag-chat kay Zun-Er. Pagkatapos nito, umupo siya at inilagay ang scroll sa kanyang mga kilay. Naabsorb niya ang malaking halaga ng impormasyon sa loob nito sa kanyang isipan. Ang pagsipsip na ito ay nagpatuloy ng ilang sandali. Dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Pangatlong pagbabago. Biglang nabuo ang mga kamay ni Xiaoyan ng ilang seal na parang kidlat na bilis. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay ganap na na-activate sa loob ng ilang segundo. Kasabay nito ang aura sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay tumaas din. Mabilis na umikot sa katawan ni Xiaoyan ang nagngangalit na mainit na marahas na Daoqi. Unti-unting lumabas ang alon ng init at pumasok sa kanyang mga daluyan ng dugo.
Biglang bumilis ang pagdaloy ng dugo sa loob ng kanyang mga ugat. Sa kanyang namumukod tanging spiritual perception, naramdaman ni Xiaoyan ang isang misteryosong enerhiya na mabilis na pumapasok sa loob ng kanyang mga daluyan ng dugo. Ang destinasyon nito ay lumilitaw na ang kanyang mga kilay. Habang ang mahiwagang enerhiya sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay umiikot, unti-unting nagsimulang lumitaw ang ilang mga natural na linya sa mga kilay ni Xiaoyan sa labas ng mundo. Hindi nagtagal pagkatapos ng unang lumitaw, tila may isa pang linya na sumusunod malapit sa likuran. Chi. Isang bahagyang tunog ang biglang lumabas sa katawan ni Xiaoyan nang lumitaw ang ikatlong linya, at ang mga mahiwagang linyang iyon na kalalabas lang ay unti-unting nawala. Bumukas ang mga mata ni Xiaoyan nang mawala ang mga linyang iyon. Kumunat ang noo niya. May kung anong pagdududa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Maliwanag, hindi niya naiintindihan ang dahilan ng kanyang pagkabigo. Ang clan Tato ng Xiao Clan ay nahahati sa 9 na stroke. 3 stroke lang ang nabuo mo kanina. Si Xiao Zuan sa gilid ay nagsalita sa walang pakialam na paraan. Ang huling hakbang pagkatapos isagawa ang Skyfire 3 Mysterious Change ay ang pagguhit ng clan Tato. Bagamat ang clan Tato ay palaging nasa iyong katawan, kailangan mong i-activate ito. Ang pagguhit ng clan Tato ay mangangailangan ng napakaraming Dao Qi at napakagandang kontrol. Ang kasalukuyang naranasan mo na lamang ng bigla ang pagtaas ng iyong lakas. Maliwanag, hindi mo pa naaabot ang yugto kung saan maaari mong talagang kontrolin ito sa kalooban. Ang pagod sa 3 hampas na ito ay nakakatakot na. May maglalakas loob bang i-activate ang clan Tato kapag nakikipaglaban sa iba? Mapait na tumawa si Xiaoyan. Hanggat i-activate mo ang clan Tato, hindi mo nakakailanganing ubusin ang napakalaking halaga ng Dao Qi para mabuo ang mga stroke. Ang kailangan mo lang gawin ay pag-isipan ito at magagawa mong ilabas ang clan Tato. Gaya ng kasabihan, ang simula ng lahat ay mahirap. Ang pag-activate ng clan Tato na ito ang pinakamahirap na hakbang. Nakangiting paliwanag ni Xiao Zuan habang winawagayway ang kanyang kamay. Sige, ipagpatuloy mo. Mahusay na ang makapag-drawing ng 3 stroke sa unang pagtatangka. Kalmeyan ang iyong puso at kontrolin ang iyong Dao Qi ng perpekto. Saka ka lang makakapag-drawing ng 9 na stroke. Tumanggaw lang si Xiaoyan nang marinig niya ang paghihimok ni Xiao Zuan. Binato niya ng walang magawang pares ng mga mata si Zun habang tinakpan nito ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Ibinalik niya ang isang ekspresyon na nagmumungkahi na wala siyang magagawa upang tumulong. Ho! Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Mabilis niyang kinalma ang kanyang emosyon at inayos ng kaunti ang sarili. Kasunod nito, muli siyang nagsimulang bumuo ng clan Tato. Skyfire 3 Mysterious Change. Ang hirap ng pagbuo ng clan Tato ay lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Akala niya noong una ay magiging madali ang bagay na ito. Gayunpaman, ito ay hindi inaasahan na ito mahirap. Ang mga maikling ilang stroke na ito ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang malupit na kinakailangan sa mga tuntunin ng kontrol ng Dao Qi. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan kung gaano ito kalunos-lunos para sa Xiao Clan kumpara sa isang sinaunang clan tulad ng Gu Clan, kung saan ang clan Tato ay ipinagkaloob ng mga elder ng clan. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring maraming oras sa Heavenly Tomb. Bagamat medyo mabagal ang pag-unlad, sa huli ay darating ang araw kung kailan siya ganap na nagtagumpay. Mabilis na damaloy ang oras habang si Xiaoyan ay mapait na sinusubukang iguhit ang Tato ng clan. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay maaaring nakakabigo, ngunit hindi ito mukhang nakakainip. Kung minsan, naaalala ni Xiaoyan si Gu Qingyang at ang iba pa na nasa labas ng libingan. Gayunpaman, hindi siya nakahanap ng kahit katiting na oras para maging tamad sa harap ng mahigpit na pagsubaybay ni Xiao Zuan. Lumipas ang kalahating taon sa isang iglap sa gitna ng mapait at mapurol na pagsasanay na ito. Isang payat na figure ang nakaupo sa bulwagan na puno ng sinaunang kapaligiran. Mariin na nakapikit ang kanyang mga mata nang makitang malawak at marilag ang aura ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, maraming kakaibang lilang pulang linya ang lumitaw dahil sa isang hindi nakikitang panulat. Sa mas malapit na pagmamasid, ang ika-8 stroke ay nagpakita ng mga palatandaan ng paglitaw bilang isang perpektong linya. Mula sa hitsura,
Ang isang clan tato na naglalabas ng isang misteryosong enerhiya ay halos nahugis. Pinapanood ni Xiao Zuan ang ikawalong linya ng tato ng clan sa mga kilay ni Xiaoyan. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kakayahang makabuo ng 8 stroke ng clan tato sa loob ng kalahating taon ay isang bilis na maituturing na kabilang sa tuktok kahit sa Xiao clan noon. Bukod dito, sinimulan na ni Xiaoyan na gumuhit ng tato ng clan pagkatapos lamang na tumaas ang kanyang lakas. Ang kanyang bilis ay naging dahilan upang ang kahirapan ay tumaas ng malaki. Tumango lang si Xiao Zuan nang makita niyang unti-unting nabuo ang isang lilang pulang linya sa mga kilay ni Xiaoyan. Agad namang natigilan si Xiao Zuan nang makita ang linyang ito. Mabilis na sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Iniisip ng batang ito na gamitin ang momentum upang iguhit ang ika-9 na stroke. Habang si Xiao Zuan ay nagulat sa kanyang puso, ang mahiwagang linya sa noo ni Xiaoyan ay dahan-daang nabuo sa isang napaka-stable na paraan. Hindi ito huminto sa daan. Sa isang sulyap, napuno ito ng natural na kagandahan. Ang batang ito ay talagang nakakagulat sa mga tao. Natapos ang huling linyang iyon sa napakabagal na bilis matapos nagulat na bulalas ni Xiao Zuan. Nang dumating ang huling stroke, isang misteryosong purple-red clan tato ang agad na lumitaw sa noo ni Xiaoyan. Buzz! Ang dugong dumadaloy sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay biglang bumilis sa sandaling nabuo ang clan tato. Isang kakaibang boses ang unti-unting naililipat sa kanyang mga daluyan ng dugo at katawan. Tagumpay! Isang kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Xiao Zuan nang marinig niya ang huni ng mga daluyan ng dugo. Ho! Biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan nang mabuo ang clan tato. Isang lilang pulang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay unti-unti na siyang nasanay sa liwanag. Pagkatapos nito, ang tato ng clan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay unti-unting nawala sa ilalim ng kanyang balat sa isang pag-iisip lamang. Sa wakas ay matagumpay na itong na-activate. Isang mahabang buntong hininga si Xiaoyan. Bagamat nawala na ang clan tato sa kanyang mga kilay, naramdaman niya ang isang misteryosong liwanag ng enerhiya na nakabitin sa ilalim ng kanyang mga kilay. Sa pagkakaroon ng clan tato na ito, hindi na niya kakailanganing i-activate ang Skyfire 3 Mysterious Change sa hinaharap. Sa isang pag-iisip lamang, ang clan tato na ito ay magiging isang perpektong secret technique. Nanginginig ang katawan ni Xiaoyan habang tumatayo. Narinig niya ang isang malinaw na tunog na naglalabas mula sa kanyang mga buto, dahilan para mapangiti siya. Ang kalahating taon ng pagsasanay ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya na matagumpay na mabuo ang clan tato, ngunit ang kanyang kontrol sa Dao Qi sa kanyang katawan ay muling umabot sa tuktok. Ang kasalukuyang siya ay tunay na mabibilang-bilang Dao Zun sa tuktok ng ikawalong bituin. Bilang ang oras, 3 taon na rin dapat. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang napakalaking pagkakaiba ng kasalukuyang kalagayan niya at ng taong pumasok sa Heavenly Tomb 3 taon na ang nakakaraan. Tumingin siya sa labas ng sinaunang bulwagan. Siguro, oras na para bumalik.